ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, huling araw na para sa buwan ng Mayo taong 2025. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte, pangungunahan ang pagtitipon ng mga Pilipino doon sa The Hague kasabay ng kanyang karawan at pakikisimpatya naman ng mga kababayan natin para doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking bahagi sa food security ng bansa nakasalalay umano sa pilit na inaagaw ng teritoryong West Philippine Sea. Ang Fisher Folks Day ginunita ngayong araw. Samantala sa ating ulat panahon, pagsisimula ng habagat season, opisyal nang idiniklara pero hindi pa ang formal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. At sa ating international news naman, United States President Donald Trump inakusahan ng China na sumira sa kanilang kasunduan. Ang United Nations naman ikinabahala ang pagtaas ng mga bilang ng mga nawawala ng tirahan sa Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan. At sa ating palarong pambansa update, mga atleta lalo pang naging agresibo sa huling yugto ng palarong pambansa 2025. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating ulat panahon, opisyal na hong naideklara ng Department of Science and Technology ang pag-uumpisa ng habagat o yung Southwest Monsoon na umiiral sa ating bansa. Sa abisong inilabas, sinabi ng Weather Bureau na ang patuloy na pag-iral ng low-level southwesterly winds ay frontal system sa ilang bahagi po ng ating bansa kasabay ng paghina ng easterlies ang siyang nagiging batayan para sa deklarasyon ng pag-uumpisa ng habagat. Inaasahang makakaranas ng madalas na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang kanlurang bahagi ng ating bansa habang posible rin ang mga panahon ng monsoon break o kaya naman ay panandali ang pagtigil ng mga pag-ulan at bahagyang pag-init na naman ang panahon. Bumalik na ang southwesterly wind sa ilang bahagi ng ating bansa, hudyat yan ng unang yugto ng habagat. Nagbabala naman ang mga eksperto sa publiko at mga kinaukulang ahensya na maging handa sa mga posibleng epekto ng habagat kagaya ng mga pagbaha at landslide. Posible rin ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan sa loob ng susunod na 2 linggo. Samantala, mariing tinanggi ng Malacanang na dinukot si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. matapos ang pahayag ng kanyang anak na si Axel Teves na ang pagbabalik ng mambabatas ay isang kidnapping. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Erel Kabatbat, miyembro ng Government Extraction Team, legal at mapayapa ang isinagawang operasyon sa tulong ng mga otoridad ng Timor-Leste at ito ay alinsunod sa mga umiiral na warrant of arrest laban kay Teves at hindi pagdukot kundi pagpapatupad ng rule of law. Ayon kay Kabatbat, naging posible ang deportation ni Teves dahil sa diplomasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Timor-Leste, Prime Minister Sanana Guzmao sa ASEAN Summit sa Malaysia. Inorganisa ang operasyon sa tulong ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration at Philippine Air Force. Mahigit 2 taon nang naninirahan si Teves sa Timor-Leste habang may kinahaharap na mga kaso kabilang ang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pang kasong pagpatay noong 2019. Ayon kay Kabatbat, formal at maayos na isinuko si Teves sa mga opisyal ng Pilipinas sa Dili Airport nitong Huwebes kahit na nakaposas at nakashackle pa ang paa nito. Paglapag niya sa Villamor Air Base, agad siyang isinailalim sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Sa biyahe naman, binasa kay Teves ang kanyang Miranda rights at ipinaalam ang humigit kumulang 10 warrant of arrest laban sa kanya. Karagdagan pang balita. Pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang ilang aktibidad at pagtitipon sa The Hague dun sa Netherlands ngayong araw ng Sabado.
kasabayan ng kanyang ika-47 karawan. Layunin ng pagtitipon ay para hikayatin daw ang International Criminal Court na mapalaya at yan ay mula sa pagkakakulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nasabing pagtitipon ay inorganisa ng mga Filipino communities na taga-suporta ng mga Duterte sa bahagi ng Europa, kung saan ito ay dumayo pa ang ilang mga Pinoy galing naman sa ibang bahagi ng Europa para dumalo sa naturang pagtitipon. Kasama ng Vice Presidente ang ina nitong si Elizabeth Zimmerman, kung saan ay dinalaw nila ang dating Pangulo sa kanyang piitan. Magugunitang inaresto ang dating presidente ng International Criminal Court noong Marso 11 at dahil sa madugong kampanya laban sa illegal na droga o yung tinaguriang war on drugs, kung saan naman ngayon ay naharap siya ng kasong crimes against humanity. Samantala, nagpahayag ng suporta ang ilang senador sa desisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na ipagpaliban ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula Hunyo 2 patungong Hunyo 11. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, dapat unahin ng Senado ang paggawa ng batas lalo't may 12 priority bills na kailangang tapusin bago ito ang adjournment sa Hunyo 14. Sinang-ayunan nito ni Senador Sherwin Gatchalian na nagsasabing kailangan ng Senado ng sapat na oras para sa mga bycam at konsultasyon kaugnay ng mga panukala. Nagpadala na rin ng liham si Escudero kay House Speaker Martin Romualdez upang ipabatid ang bagong schedule at nabanggit din ang kailangang kumpirmasyon ng mahigit 200 opisyal sa pagbabalik ng Kongreso. Natin mga kabombo, Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! sa oras na 7 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, tunguhin natin ang lalawigan ng Ilocos Norte. At sa pagtutok nga ng Bombo Radio Lawag, kaugnay nitong Palarong Pambansa 2025, lalo pa raw naging agresibo yung mga atleta sa huling yugto ng Palarong Pambansa 2025. Ano pa kayong mga inaasahang kaganapan ngayong maghapon? Diyan pa rin sa venue ng Palarong Pambansa. May pag-uulat si Bombo J. Agnir. Bombo Dennis, ilang oras bago ang closing ceremony ng Palarong Pambansa 2025, nananatiling nasa unang pwesto ang National Capital Region sa partial at unofficial medal tally matapos makapagtala ng 114 gold medals, 69 na silver medals at 49 bronze medals. Mas mataas ito kumpara sa kanilang naitalang 98 gold medals noong Palarong Pambansa 2024 sa Cebu, isang patunay ng patuloy na pagdomina ng NCR sa mga pambansang paligsahan sa sports. Isa sa mga kapuna-punang pangyayari ngayong taon ay ang 14 na atleta mula sa National Capital Region na nag-uwi ng higit sa isang gintong medalya. Ang mga atletang ito ay nagmula sa mga sports tulad ng swimming, athletics at gymnastics. Sa 14 na ito, 2 ang nakakuha ng 7 gintong medalya. 4 ang may tig-4 na gintong medalya, 11 naman ang nag-uwi ng tig-3 gintong medalya at 5 ang may tig-2 gintong medalya. Malaki ang naitulong ng mga multi-medalist na ito sa mataas na tali ng National Capital Region at sa pagpapanatili ng kanilang liderato sa medal rankings. Kabilang sa 14 na multi-gold medalist ay si Titus Rafael Sia mula sa National Capital Region na nagwagi ng 7 gintong medalya sa swimming elementary boys category. Kabilang sa mga event na kanyang pinanalunan ay ang 400-meter freestyle, 200-meter freestyle, 100-meter backstroke, 100-meter freestyle, 50-meter backstroke,
4x50-meter medley relay at 200-meter medley relay. Bukod sa pagkapanalo, nakabasag rin ng record si Titus sa 3 events sa 400-meter freestyle, 200-meter freestyle at 100-meter backstroke. Isang patunay naman ng kaniyang pambihirang galing sa murang edad. Ayon kay Titus, sulit ang bawat sakripisyo na tulad ng pagising ng maaga, 2 beses na ensayo araw-araw at ang paglahok sa invitational meets tuwing weekend. Pagkatapos ng palaro, nais muna ni Titus na magtuon ng pansin sa kaniyang pag-aaral. Hindi rin nakalimutan ni Titus na pasalamatan ang mga sumuporta sa kaniya. Giit niya na sa pagmamahal at mainit na suporta ay nakatulong sa kaniya upang makamit ang kaniyang pangarap. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Titus Rafael Sia. Happy ako kasi I worked very hard for this and I put countless hours into my pool. I trained twice a day sometimes, and I do invitationals every weekend to strengthen to improve my skills. I'll focus more on my academics kasi my mom said I should try improving more of my academics. Even though I'm passing, she wants me to get a bit more higher grades. And I'll have maybe 2 months before Batang Pinoy, I'll start focusing on that one. I'll say salamat po kasi salamat po sa mga supporters ko kasi you helped me throughout my journey since last year, Palarong Pambansa, to this year. Salamat po, Coach. Patuloy ang tagumpay ng National Capital Region hindi lamang dahil sa dami ng medalya kundi sa kalidad ng mga atletang kanilang hinuhubog. Mga batang atleta na hindi lang palaban kundi may pusong tunay na palarong pambansa. Samantala kahapon nga lamang ay umakyat sa ikalawang pwesto ang Western Visayas matapos ang sunod-sunod na panalo sa ilang mga palaro kabilang ang archery, badminton, baseball, arnis, pagtakraw, football, ilang kategorya ng athletics, dance sports at basketball 5x5. Ngunit hindi ito hinayaan ng rehiyon Calabarzon na agad bumawi sa pamamagitan ng pagdomina naman sa futsal at sa mga event ng chess kabilang ang rapid team at individual, standard at blitz. Dahil dito nakuha muli ng Calabarzon ang ikalawang pwesto. Dala ang kabuuang 46 gold medals, 67 silver medals at 65 bronze medals. Samantala bumaba sa ikatlong pwesto ang Western Visayas na may 44 gold medals, 52 silver medals at 54 bronze medals. Nananatili pa rin sa pang-apat na pwesto ang Davao Region na may 41 gold medals, 27 silver at 36 bronze medals. At panglima naman ang Northern Mindanao na may 31 gold, 25 silver at 45 bronze medal. Pang-anim ang Central Luzon, pang-pito ang Central Visayas, nasa 8 pwesto naman ang Caraga, pang-siyam ang Cordillera Administrative Region, nasa ika-10 pwesto ang Eastern Visayas, 11th place naman ang Suksargen, nasa 12 ang Ilocos Region, pang-13 ang Bicol Region, 14 ang National Academy of Sports, pang-15 ang Cagayan Valley, pang-16 ang Mimaropa, pang-17 ang Zamboanga Peninsula, pang-18 ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, at nasa huling pwesto ang Philippine Schools Overseas. Sa kasalukuyan, 98.64% na ang kabuuang medalya ang naipamahagi, 436 gold medals, 433 silver medals at 547 bronze medals. Isang nalalabing laban na lamang, Bombodenes, ang inaabangan ngayong araw, ang football finals sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium na mangyayari mamayang alas 8:30 ngayong umaga, kung saan magsasagupa ang Calabarzon at National Capital Region. Gayunpaman, kung titignan natin ito, hindi na ito makapagbibigay na malaking epekto sa kabuuang resulta ng medal tally, lalot tapos na ang halos lahat ng events. Ang results ng ibang laro ay kasalukuyang bineverifika na ng mga opisyal mula sa Department of Education bago ito idagdag sa medal tally, at bago magtanghali ay inaasahan natin na ilalabas na nila
yung official result ng medal tally para sa palarong pambansa. Sa ngayon, makaramihan na sa mga atleta at officials ng iba't ibang rehiyon ay naghahanda na sa isasagawang closing ceremony sa Centennial Arena dito sa siyudad ng Lawag mamayang hapon, at yung ilang delegates naman ay nagpapahinga na lamang at yung iba naman ay namasyal sa iba't ibang lugar dito sa Ilocos Norte. Bombo din. Okay, Bombo J, yung closing program, paano magiging setup nito at sino yung mga invited guest para dyan sa closing program ng Palarong Pambansa 2025? Yes, Bombo Dennis, based sa ating pagkikipanayam sa Provincial Tourism Officer na si Mr. Ian Raquel, kumbaga kung i-compare natin yung opening ceremony dito sa Ilocos Norte sa magiging closing program ay mas matahimik, Bombo Dennis. May mga performances pero iilan lamang, hindi tulad ng mga nangyari noong opening ceremony, at yung magiging invited guest lamang na asahan natin ngayong araw ay si Department of Education Secretary Sani Angara, dahil si Presidente Bongbong Marcos Jr. at ilan pang mga government officials ay may anunsyo na hindi sila dadating ngayong closing ceremony, Bombo Dennis. Kumbaga mas simple yung aasahan nating magiging closing program ngayong hapon dito sa Centennial Arena dito sa siyudad ng Lawag. Bombo Dennis. Oo, ay sa bagay, sabi nga nung ilan sa mga nagpapaabot dito sa atin ng mensahe, mas mainam na ang matutukan yung achievement ng mga bata, which is talagang mainam din naman talaga, sapagkat okasyon nila ito ay palarong pambansa para sa mga kabataan. Anyway, kumusta yung lagay ng panahon dyan? Wala bang dito kasi sa Metro Manila, makulimlim kanina, medyo umulan pa. So how about dyan sa venue ng palarong pambansa? Dahil considering yung weather situation, para sa closing program, anong final setup ng inyong closing program para dyan sa palarong pambansa, Bombo J? Yes, Bombo Dennis, kanina nga lamang ay may naramdaman na naman na pagbuhos ng ulan. Pero sa ngayon, kung titingnan natin yung ating kapaligiran ay lumiwanag na, tumila na yung ulang nararanasan sa ngayon. At ito naman, yung isa sa mga talagang binantayan ng Provincial Government of Ilocos Norte, kung saan nauna nang sinabi ni Governor Matthew Marcos Manotoc ng probinsya natin dito sa Ilocos Norte, na talaga ito yung nakita nila sa weather forecast na maaaring umulan ngayon. Kaya itong magiging setup ng closing program ay mangyayari sa indoor, sa Centennial Arena, upang sigayon kahit umulan, bumuhos yung malakas sa ulan na Bombo Dennis, ay nasa silong yung mga delegates at hindi problema yung kanilang pagkakabasa, Bombo Dennis. Okay. Sige, at mamaya ay tututukan pa ng ating coverage team dyan sa bahagi ng Bombo Radio Lawag at ng ating mga additional reporters para dyan sa kaganapan ng closing program. Maraming salamat, Bombo J. Pag-ingat kayo dyan. Yan muna ang latest update mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Akusahan ni United States President Donald Trump ang China na pagbabain itong ilang kasunduan kaugnayan sa kanilang tariff doon sa bahagi ng China at Estados Unidos ang kanilang relasyon kadoon sa iba pang mga usapin kaugnayan sa pera, kanilang mga kasunduan, mga pinag-uusapan. Kaugnay din yan sa United Nations na inilabag doon ng China at ng Estados Unidos na pagbaba ng kanilang mga usapin. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa karagdagan pa nating mga balita at impormasyon na Bombo Jai, at tutungo naman tayo sa mga karagdagan report muna ng ating mga kasamahan, mga reporters natin sa kanilang mga tinutukang kaganapan. Ito raw Fisher Pox Day ay ginugunita at malaking bahagi pala ng ating ekonomiya ay nakasalalay din dyan sa bahagi ng produktong nakukuha
sa parte ng West Philippine Sea na hanggang ngayon ay nananatiling problema dahil nga dito sa presensya ng mga nambubuli sa atin, yung mga dayuhan na nagkakaroon ng ilang aktibidad dyan. Alamin natin ang pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng mga mangingisda sa bansa ang malaking epekto umano ng kasalukuyang isyu sa pinagagawang teritoryo ng Pilipinas o ang West Philippine Sea. Sa pangunguna ni Roberto Cadodoy Balyon, isang mangingisda at co-convener ng atin ito coalition, kanyang ibinahagi ang kahalagahan ng parte ng dagat sa food security ng bansa. Ayon kasi sa kanya na dito nakasalalay ang malaking bahagi ng supply ng mga pagkain ng Pilipino, lalo na ang mga mula sa karagatan. Kaya't gayon na lamang ang kanyang paninindigan na hindi dapat isantabi ang naturang issue na dapat pang pagtuunan ng pansin upang lubusang matugunan. Nala natin na kung wala ang West Philippine Sea, so wala yung 1/3 na supply ng sa ating mga merkado, sa ating mga Pilipino, sa ating mga maliliit na mga negosyante, yung mga gumagawa ng iba't ibang uri ng pagkain na mula sa isda tulad ng mga tuyo, yung mga tinapa, yung mga iba pang umaabot sa mga restaurant, hotels at mga tourism area, lalo-lalo na sa ating mga kabahayan. Dagdag pa niya ay mahalaga ang mga pagkaing isda sapagkat dito kadalasan nagmumula ang proteinang kinakailangan ng isang individual o ng mga Pilipino, kung saan kanya pang ipinaliwanag kung ano ang mga posibleng mangyari sakaling tuluyan ng maagaw ang West Philippine Sea. Kung saan tayo mga Pilipino, isa sa pinakamahalagang source ng ating protina o protein para sa ating mga Pilipino ay ang isda. Kaya pag nawala ang West Philippine Sea, ibig sabihin nun, halos kalahati ng supply ng isda ay mawala din sa pagkainan nating mga Pilipino. Dahil dito, inihayag naman ng atin ito koalisyon ang pakikisa at paggunita nito sa araw ng mga mangingisda ngayong Sabado. Anilay, nakikisa ang grupo sa pagdiriwang nito lalo pat maaalala na iniaalay ng koalisyon ang paglalayag sa West Philippine Sea higit na para sa mga Pilipinong mangingisda. Samantala, kaugnay naman sa civilian mission ng koalisyon na katatapos lamang ay agad silang nagbigay pasasalamat sa mga otoridad na siyang tumulong at umasiste sa kanila. Kung saan, ibinagi ni Rafaela David, mission commander ng atin ito coalition, ang kanyang pasasalamat sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, National Maritime Council at ng National Task Force on the West Philippine Sea. Pinasalamatan niya ang mga ito sapagkat sila raw ang nagsiguro na ligtas ang lahat ng mga nakalaok sa naturang civilian mission ng atin ito coalition. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 22 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation para naman sa buwan ng Mayo na magtatapos nga. Ngayon na mga kabombo, yung huling araw ng Mayo ay papalo yan sa pagitan ng 0.9 hanggang 1.7% ang pagbaba ng presyo ng bigas at isda dahil sa magandang supply, pati na rin ang mababang presyo ng langis, kuryente at mas matatag na piso ay nakakatulong sa pagbaba ng inflation. At kalakalan dito sa ating bansa ay may malaking impact at inaasahan yan na magmamarka para naman sa inflation rate ngayong buwan ng Mayo. Gayunman, ang pagtaas ng presyo ng gulay, karne at maaaring bahagyang pagpigil doon sa inflation bunsod ng naturang factors. Patuloy din ang pagsusuri ng Monetary Board sa tamang hakbang at mga patakaran upang mapanatili ang katatagan ng presyo at layunin na suportahan ang balanse at matatag na paglago ng ekonomiya pati na ang paglikha ng mga trabaho dito sa ating bansa. Samantala, sa dagdag pa nating balita mga kabombo, kumpiyansa si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na mahihigitan at mapagpapatuloy pa ni incoming Philippine National Police Chief Major General Nicolas Torre III ang reforma na kanyang nasimulan.
Si Marbil, mga kabombo, ay nakatakdang magretiro sa darating na 7 ng Hunyo at papalitan siya ni Major General Torre na kasalukuyang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayon nga kay Marbil, matagal na niyang kilala itong si General Torre kung saan ay sinabihan na niya ito na posibleng maging susunod na hepe ng pambansang pulisya at kung sakali man ay pagpatuloy ang kanyang magandang nasimulan at itama ang mga naging pagkakamali kung meron man sa ilalim ng kanyang pamumuno. Anya, noon pa man ay hanga na itong si PNP Chief Marbil kay Torre dahil alam niya na mas magaling ito kaysa sa kanya. Pinayuhan din ni General Marbil si Torre na itrato ng maayos ang senior officers ng Philippine National Police na nawala ng pagkakataon na maging pinuno ng pambansang pulisya dahil sa pagkaka-appoint ng mas lower rank kumpara doon sa iba pang mga senior generals ng Philippine National Police. Naniniwala si Marbil na lahat ng mga ito ay maaaring maging pinuno ng Philippine National Police dahil silang lahat ay magagaling. Una nang inanunsyo ng Palasyo Malacanang ang appointment kay General Torre bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya upang pamunuan ang nasa mahigit 230,000 na puwersa ng Philippine National Police. Samantala, nanindigan naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kanilang itutuloy ang pagsampa ng kaso laban sa Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Sinabi ng kalihim na sumulat sa kanya ang Russian vlogger habang ito ay nasa loob ng piitan kung saan nakikiusap na kung maaari ay iatras na ang kaso. Nakasaad pa sa sulat na mas dumaranas ito ng mental health issue kesa o kaya mararapat na ito ay mapalaya. Giit ni Remulla na hindi dapat palagpasin ang mga ginawa ng Russian vlogger. Sa susunod niya na linggo ay kanilang isasampa ang kasong unjust vexation laban kay Zorovetsky dahil sa panghaharas sa 3 security guards. Tinakaumano rin ng abogado ng Russian vlogger na aregluhin ang mga nagre-reklamong security guards. Una nang ibinasura ng prosecutor's office ng Taguig ang kasong theft dahil sa walang sapat na ebidensya at ang tanging nakikita lamang ito'y kaso na unjust vexation. Inireklamo ang Russian vlogger dahil sa ginagawa nitong pambabastos sa mga gwardiya ng mall at ilang establishment doon. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi natuwa sa mga pinanggagawa nitong Russian vlogger at hinikayat ang otoridad na kasuhan ito. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa iba pang update natin, inamin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na wala pang sapat na pondo ang Pilipinas para naman sa planong pagbili ng hindi bababa sa 20 bilang ng F-16 fighter jets. Mula yan sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa $5.58 billion. Katumbas ho ito dito sa atin ng 325 billion pesos. Sinabi ni Romualdez na patuloy pa rin na naghahanap ang pamahalaan ng posibleng mapagkukunan ng pondo para naman maisakatuparan ang pagbili ng naturang mga fighter jets. Gayunman, binigyang diin ng opisyal na posibleng ito na lamang ng Pilipinas ang pansin sa iba pang kagamitan na mas akma sa kasalukuyan na mga estratehiyang ginagawa ng pambansang depensa o National Defense Department tulad na lamang ng Land-Based Defense System. Noong Abril, mga kabombo, inaprubahan na ng United States State Department ang posibilidad ng bentahan ng F-16 fighter jets at iba pa kaugnay ng kagamitan sa Pilipinas. Ngunit nilinaw nito na magiging pinalamang ang transaksyon kapag may pirmahan ang nangyari ukol naman sa naturang deal. Ngunit sa ngayon ay hindi pa umano may tuturing na saradong usapan ito sapagkat may mga konsiderasyon na kinakailangan tignan at tiyakin at asikasuhin bago maisara ang naturang deal. Sa kalaunan na inaasahan, mga kabombo, ang pagsasakatuparan ng modernization program na una nang ipinangako rin ng mga nakalipas na pinuno ng Sandatahang Lakas ng Bansa pati na ng Department of National Defense.
At ayon ng mga karagdagan pan report, itong Commission on Elections ay hindi natatanggap ng barangay certificate bilang para sa voters registration. Samantala, yung automatic adjustment sa honoraria ng mga guro tuwing elections ay susulong naman ng Commission on Elections. May balita si Bombo Isa Cotoner. Aalisin na ng Commission on Elections ang barangay certificate bilang requirement sa pagpaparehistro ng mga botante para sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. At sa mga susunod pa yan na halalan, inanunsyo ito ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Anya, ito ay dahil sa mga naitalang insidente na maramihang pag-i-issue ng barangay certificate na maaaring magdulot ng irregular na paglipat ng registration ng mga botante. Ang pagpaparehistro ng mga botante para sa 2025 BSKE o ang General Voters Registration ay magsisimula sa unang araw ng Hulyo at magtatagal lamang ito hanggang Hulyo 11. Ayon kay Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na aalisin ng poll body ang barangay certificate mula sa listahan ng mga kinakailangan para sa voters registration. Anya, tatanggapin naman ang postal ID, senior citizen ID at kahit student ID bilang patunay ng paninirahan. Pagtitiyak niya na susunod ang COMELEC sa anumang desisyon ng Korte Suprema kung sakali mang questionin ang bagong panuntunan. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pero sa pagiging botante, ibang requirement. Now therefore, tinatanggal namin ang barangay certification kasi nakita po kasi ng iba na pwedeng gamitin na paraan para makapandaya. Saan ka nakakita galing sa dalawang bayan sa kabilang probinsya yung mga tao, pumunta dito sa mismong bayan na to at doon nagpa-transfer. Take note po ha, hindi new registrants. Transfer of registration. At ano yung pinapakita? Hindi ID. Wala nga naman silang ID na itong residence nila eh. Nagpapakita sila ngayon ng certification mula kay Kapitan na sila ay doon nakatira. Eh ang worst, yung Kapitan na nagpadagdag ng 8,000 eh tumatakbo pa pala. Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, isusulong din ng poll body ang isang batas na magbibigay ng otomatikong pagtaas ng honoraria sa mga miyembro ng Electoral Board tuwing halalan. Ayon kay Garcia, sa bawat halalan naman ay tumataas din ang mga gastusin, kaya marapat lamang na may otomatikong pagtaas sa mga binabayad sa kanila. Ang mga honoraria para sa mga miyembro ng Electoral Board noong eleksyon Mayo 11 ay 13,000 para sa chairperson, 12,000 para sa poll clerk at ikatlong miyembro at 9,000 para sa mga support staff. Samantala, ang bagong rates para naman sa volunteer staff mula sa Department of Education ay 12,000 para sa mga supervisor, 9,000 para sa administrative support staff na mga supervisor at 10,000 para sa tech support staff na mga supervisor. Kasama na sa mga halagang ito ang 3,000 na dagdag na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Garcia na hindi na posible ang dagdag bayad para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang araw ng Disyembre dahil na rin sa nabawasan ng kanilang budget. Kaya naman kung kinakailangan na humingi ng tulong mula sa Pangulo, ito ay kanilang gagawin para sa mga honoraria ng mga guro. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nadagdag sa ating mga electoral board members ay 3,000. So dati-dati 10,000 lang ang chairman, ngayon naging 13,000. Dati-dati yung vice chairman ay, o yung secretary ay 9,000, naging 12,000. Yung dati 8,000 na board clerk o staff, ngayon ay naging 11,000 sila. So 13, 12, 11. Ngayon, pati yung mga iba nagtatrabaho, pati PSO nagdagdagan din, mawawala lahat yun. Mawawala yung lahat ng dinagdag ngayon because wala doon sa kahit anong item na in-approve sa amin para sa barangay and SK election. So again, pag nalalakasan muli ng loob natin, nire-request natin sa ating kagalang-galang na Pangulo, baka pwede namang maibalik yung 2,000 tayo kuhanin na lang sa mga contingency funds na available para sa mga guro na mula sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Sa karagdagan pa nating balita, pinagtibay ng Commission on Elections Bank ang desisyon ng First Division na nagbabasura sa disqualification laban sa bagong henerasyon party list at mga nominee ng naturang grupo. Sa 8 pahinang resolusyon, ibinasura ng Commission on Bank ang motion for reconsideration na inihain ng petitioner na si Russell Stanley Geronimo na kumikwestiyon sa desisyon noong 22 ng Mayo ng taong kasalukuyan kung saan ay pumapabor naman ito sa bagong henerasyon party list. Ayon nga sa Commission on Bank, walang bagong ebidensyang inihain ang petitioner at inulit lamang yung mga argumento sa original na petisyon. Ayon naman sa ruling, ang pagbibigay ng reconsideration sa ganitong kalagayan ay sisira sa integridad ng proseso ng komisyon. Nauna nang ibinasura ng First Division ang kaso dahil sa kakulangan ng personal na service ng kopya ng petisyon at kawalan din ng kalakip na Certificate of Nomination and Acceptance na kinakailangan. Ayon pa sa poll body, partikular na ng tagapagsalita nito na si Attorney John Rex Laudianco, kung walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, magiging final and executory na ang desisyon ng Commission on Bank sa loob yan ng 5 araw. Matapos nito, mga kabombo, ay maglalabas naman ng Certificate of Finality at Writ of Execution ang Clerk of Commission at maaaring magpatuloy na ang proklamasyon para sa bagong henerasyon. Naantala, mga kabombo, ang naturang proklamasyon ng BH Party List at Duterte Youth dahil naman sa mga nakabinbing petisyon laban sa kanilang grupo. Sa iba pang mga balita, ito ng mga Philippine Drug Enforcement Agency, mas dinoble pa ang pagsugpo sa mga street-level na drug trade. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Jovino Galang. Mas dinoble ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang paglaban sa illegal na droga. Ayon kay Attorney Joseph Frederick Kalulot, ang tagapagsalita ng PIDEA, na ang kanilang paglaban ay hindi dugo at sa halip ay may panibagong estratehiya na sila para labanan ang tinatawag na street level na mga pagbebenta ng illegal na droga. First quarter lang po noon ng 2025 ang ating pinag-uusapan. Ang halaga po ng na-confiscate na po natin nasa 6.9 billion pesos. So, yung isang tinitingnan nating anggulo po dyan, yung nanggaling po sa ibang bansa, yung Golden Triangle na tinatawag po natin. Dahil nga po yung packaging ng mga na-confiscate po natin, kapag pinaglilink ko natin yan, parehas siya doon sa mga na-confiscate na galing sa ibang bansa. Maigpi din ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya para tuluyang masawata ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. Ang ating laban kontra illegal na droga ay dapat we should respect yung karapatang pantao ng mga sospek. So aside from that, pinapaiting din ng PIDEA yung ating demand reduction strategy na kung saan patuloy pa rin na ina-assist ng PIDEA yung mga nasa community, lalong-lalo na yung gusto magpa-rehab dahil meron na po tayo na-establish dyan na mga regional public assistance desk. Ito po yung pwede nilang puntahan kung meron po silang mga kamag-anak na gusto magpa-rehab. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Muna tayo ng pag-uulat mula sa ating mga himpilan. Ito mga kaibigan at mga kaklase nito si incoming Philippine National Police Chief Torre mula dyan sa Coronadal City ay kinagalak yung pagkakapili sa kanya ni Pangulong Marcos para sa naturang posisyon at bata pa lamang daw ay nakikita na ito ng mga potensyal. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Coronadal. Ikinagalak ng kanyang mga kaklase at kaibigan sa lungsod ng Coronadal ang pagpili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Criminal Investigation Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya.
Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay South Cotabato 2nd District Board Member Jonette Ines Hurtado, malapit na kaibigan at high school classmate ni Torre sa Coronadal National Comprehensive High School, sinabi nitong bata pa lamang ay achiever na ito at nakitaan nila ng potensyal. Ayon kay Hurtado, talagang matalino umano si General Torre III na nagsasalita with confidence, straightforward, ngunit nanatiling low profile. Sa katunayan, si General Torre umano ang naging Regimental Commander sa Citizens Advancement Training o CAT noong 4th year student sila sa Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS taong 1988 at dahil sa kanyang pulis na amay, nakita na rin sa kanyang personalidad at karakter na susunod ito sa yapak ng kanyang ama. Noong nagkolehiyo na ito at naging kasapi ng PNP, hindi umano nawala sa kanyang komunikasyon dahil very accommodating at mabait umano ito sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Aminado rin si Hurtado na naging apektado din si General Torre at kanyang pamilya ng mga negatibong komento, lalo na sa mabibigat naging papel nito sa paghuli kay King Daw Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit ayon sa kanya, nagpakita ng katatagan ang opisyal at sinusunod ang sinumpang tungkulin bilang kasapi ng Philippine National Police, lalo na ngayon na siya ang mamumuno rito. Malaking karangalan din umano na magkaroon ng isang PNP chief na produkto ng Coronadal City, South Cotabato Province dahil bahagi na ito ng kasaysayan ng bansa. Maging ang dating kapitbahay ni Torres sa Osita sa division dito sa lungsod ng Coronadal ay nagpahayag din ng kagalakan sa achievement nito. Matatandaan, nagtapos bilang class valedictorian noong elementary nito sa General Torres sa Notre Dame of Marbel, habang class salutatorian naman ito noong high school sa Coronadal National Comprehensive High School at sumunod na nakapagtapos sa Mapua University ng Electronics at Communications Engineering kung saan naging isa siyang scholar at delivery boy upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil sa dedikasyon at pagpupursige, nakapasok ito sa Philippine Military Academy at pagkatapos na makakuha ng 72 academic units, nakapasok ito sa Philippine National Police Academy o PNPA at nakapagtapos bilang top 4 ng tagapaglungsad class of 1993. Si General Torre, even before, man of action, mapagbigay, part of all the mabasa mo sa mga social medias and all. Number one, I'm so proud na nakaproduce ang City of Coronadal, ang Province of South Cotabato, ang isa ka Chief PNP. Ang naging pahayag ni Board Member Jonette Ines Hurtado ng South Cotabato sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Yan ang ulat narito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Itong isa naman sa mga local stations ng Bombo Radio Philippines na Bombo Radio Bacolod, muling kinilala bilang Best AM Radio Station sa 24 Believe Awards ng Communication Department ng University of St. Lazal, Bacolod. Alamin natin ang mga detalye sa Bombo Radio Bacolod. Nakuha ulit ng Bombo Radyo Bacolod ang Best AM Radio Station, ang pagkilala na mula sa bilib ng Communication Department ng University of St. Lazal, Bacolod. Maalala na ilang beses na rin na itinanghal ng bilib ang Bombo Radyo Bacolod bilang Best AM Radio Station. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Marnel Glazelda Valdevieso, Event Director ng 24th Believe Awards. Ang Believe Award ay sinagawa bawat taon ng Communication Department ng University of St. Lazal, Bacolod upang kilalanin ang mga hindi mapantayang mga outputs ng mga estudyante, faculties at mga media outlets. Ang 24th Believe Awards ay may tema na mahika, gawa mula sa wala. Ito ay sinagawa sa Fern Garden sa Barangay Villamonte, Bacolod City kagabi. Ayon kay Valdevieso, ang award ang pinangunahan ng third-year communication students ng University of St. Lazal, Bacolod. Ayon dito, ang pagkilala sa DYWB Bombo Radyo Bacolod bilang Best AM Radio Station ang resulta ng isinagawang survey sa 5 colleges sa nasabing universidad. Ang mga binigyan ng survey forms ay ang mga estudyante na mula sa College of Arts and Sciences, College of Business Administration, College of Nursing, at College of Engineering. Itinali nila ang scores sa survey at ang winner ay pinadalhan nila ng imbitasyon at binigyan ng award. Binati naman ni Valdevieso ang DYWB Bombo Radyo Bacolod bilang nanalo na Best AM Radio Station. Samantala, tinanggap naman ni Bombo Erlene Bayonita Arroyo
ang Assistant Station Manager ng Bombo Radio Bacolod ang award at pinasalamatan ang award-giving body sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. So we manage the student. We chose the student. We will decide who is the winner, and we get the papers. And when it's back to us, we tally the score. So 5 colleges, and there's for example, in CAS, so we give out 10. Yan ang ulat mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang probinsya ng Bohol, lumikha ng MPOX Task Force at nagtalaga ng hotline number na tanging inilaan para sa mga tawag kaugnay sa monkeypox. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Lumikha ngayon ng MPOX Task Force ang pamahalaang panlalawigan ng Bohol, katuwang ang kinauukulang ahensya ng gobyerno para palakasin pa ang mga paghahanda laban sa monkeypox. Magtatalaga din ng hotline number na maaaring tawagan ng publiko at iulat kapag may nagpapakita ng sintomas ng sakit na tanging inilaan para sa mga tawag kaugnay sa monkeypox. Sa naging katanungan ng Star FM Cebu kay Dr. Froserma Mary Uy, pinuno ng Bohol Provincial Health Office, ibininyag nitong wala pang naitalang kaso sa lalawigan. Ngunit nang malaman pang may mga kaso sa karatig na isla particular sa Cebu, agad silang kumilos at pinaalalahanan ng lahat ng health facilities na paigtingin at palakasin ang detection at reporting. Anya ito'y upang mas madali itong mapangasiwaan kung may nagpapakita ng mga sintomas na mala MPOX. Binigyan din pa ni Froserma ang kalagahan ng konsultasyon upang pangisiwaan ang paggamot, isolation at pag-iwas sa pagkalat sa ibang mga individual. Nakatakda namang magpulong ang Technical Working Group sa Lunes upang bumuo ng mga polisiya. Bukod dito ay para tukuyin ang bawat tungkulin ng iba't ibang ahensya para sakaling may positibong kumpirmadong kaso ay nakalatag na ang paghahanda at mga precautionary measures. And because of our experience sa COVID, draw from that experience on how we can handle this. So I'd like to assure the public that the provincial government of Bohol is really doing proactive measures so that we can protect the community. So we are coordinating with all the other national government agencies and other organizations to come up with the most appropriate response. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Palarong Pambansa 25 updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, yung tubong Putotan Iloilo na humakot ng 3 gintong medalya sa larangan ng swimming para games ay hinahangaan ngayon. Kaugnay ng kanyang achievements, may nakalap na impormasyon ang Star FM Iloilo. Hindi lang 1, 2, kundi 3 gintong medalya ang nakuha ni Rec Daniel Pasadilla ng Barangay Cauayan, Putotan, Iloilo sa larangan ng swimming sa Para Games sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Ang 3 gintong medalya na kanyang nakuha ay mula sa 50 meters butterfly, 50 meters backstroke at 50 meters breaststroke. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Pasadilla, sinabi nito na labis ang saya na naramdaman na siya ang umakot ng mga gintong medalya. Aniya na sa susunod na taon ay target din ito na makuha ulit ang tagumpay na kanyang inaasam. Si Pasadilla ay nag-aaral sa Rizal Elementary School sa bayan ng Putotan, Iloilo at ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa Palarong Pambansa na kanyang minimiting pangarap. Pinatunayan ni Pasadilla na sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi ito naging hadlang upang maging matagumpay sa larangan ng sports. Masaya at sana sa next year at pag-graduate ko, pwede pa ako makakuha ng medal. Pag-training ng mahirap at huwag magkain ng mga kahit ano ng pagkain na ano lang. At mindset lang po. 6 that start, bumilis ako nung 9 years old na ako. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Itong isang Filipina designer muling nagpakitang gila sa star-studded at prestigious na Cannes Film Festival sa France. Alamin natin ang chika ng Bombo Radyo Iloilo. Masayang ibinahagi ng isang Ilongga na international fashion designer na nabigyan siyang muli ng pagkakataon na maging bahagi ng star-studded na Cannes Film Festival sa France. Ayon kay Chona Bacauco na isa ring Bombo international correspondent na nakabasa sa Italia, isang malaking karangalan para sa kanya na makasama ang malalaking pangalan sa makislap na industriya, lalo na sa larangan ng fashion at pelikula sa mga red carpet event. Kabilang sa mga hinawakan ng Milan-based designer sa ilalim ng sarili niyang MM Milano Agency at MM Milano Fashion House ay ang Miss Universe 2024 Continental Queens, kabilang na si Chelsea Manalo. Siya rin ang nag-facilitate kay Marina Summers, ang kauna-unahang Filipino drag queen na nagpakitang gila sa red carpet ng naturang festival. Si Bacauco at ang kanyang team ang nasa likod rin ni Olivia De Pio, ang kauna-unahang miyembro mula sa Down Syndrome International Community na naimbitahan sa Cannes. Sa nakalipas na 3 taon, naging bahagi na ang Ilongga fashion designer ng prestihiyosong festival na isa sa pinaka-pinapahalagahang international film festivals sa buong mundo. As an Ilongga, grew up in Guimaras, born in Iloilo, how did I arrive here? I think it's the matter of trust. People's trust is very important. The word of the mouth is very important as well, especially in the industry that I'm in. So I'm so proud to be representing all the Ilonggos, all the Filipinos in all parts of the world. And once again, we made it to Cannes. And thank you so much, Bombo Radio, for being always here to support me. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang rank number 2 sa Licensure Examination for Professional Teachers ay binahagi yung kanyang journey at yung sa lingkod sa pagiging top-notcher. Alamin natin mga kabombo kung ano ang mga paghahanda niya para ma-achieve ito at iba pang mga hakbang na ginawa sa likod ng naturang tagumpay. May ulat ang Star FM Manila. Lubos ang pasasalamat ni Lee Jane Cogolyodo matapos siyang mag-rank 2 sa katatapos lamang na Licensure Examination for Professional Teachers 2025. Sa 60,000 examinees, isa si Cogolyodo sa nakakuha ng 93.60% rating. Inamin naman ng lead passer na matindi ang pressure na kanyang naramdaman habang pinaghahandaan ang pagsusulit. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Cogolyodo, naging pagsubok man ang usaping pinansyal ay hindi naman ito naging hadlang upang mas magsumikap pa para sa kanyang pangarap. Balak naman ng top-notcher mula Davao na makapagturo sa kolehiyo. May mensahe at tips naman si Cogolyodo sa lahat ng mga kukuha ng LET sa hinaharap. Sa mga nag-aaral po or nag-review for the licensure exam, lalo na this September, I suggest po talaga is to find the best study habit kung saan mas productive po kayo as early as possible. Kasi in my case po, na mas madali sa akin na ma-remember yung information when I use flashcards, then probably is to listen talaga to the lectures and then take note as much as possible. Nagpasalamat rin naman ito sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. So first, foremost, kay Lord talaga, thank you so much. Then to my parents po na super supportive from the very beginning, thank you so much din po for helping me in whatever I do, very supportive. And to my relatives and friends, sa mga cousins ko po. So to the faculty and staff of my alma mater din po, thank you so much for the guidance throughout college, for nurturing us in the best way possible, as well as to our review center. Thank you so much po for going beyond the limits. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ito naman kinatawan ng binggit sa Kongreso, posibleng mabakante kung hindi maiproklama ang nanalong kandidato bago ang Hunyo at 30. Alamin natin ang mga balita sa pag-uulat ng Bombo Radyo Baguio. Posibleng mabakante ang posisyon ng kinatawan ng binggit sa mababang kapulungan ng Kongreso kung hindi pa maiproklama ang nanalong kandidato bago ang katapusan ng Hunyo. Ang itinakdang araw ng panunumpa ng mga bagong halal na opisyal. Ito ay matapos maantala ang proklamasyon ni binggit Congressman-elect Eric Goyap dahil sa 7 disqualification cases na isinampa laban sa kanya. Ang mga kasong ito ang naging dahilan ng suspension ng kanyang proklamasyon noong Mayo at 13. Kabilang sa mga isyong kinakaharap ni Yap ay ang usapin sa kanyang citizenship, umano'y paglabag sa COMELEC Resolution No. 11086, Section 8, kaugnay ng Fair Election Act at Republic Act 9006, Section 13 at aligasyon ng vote buying. Sa panig naman ng kampo ni Yap at ang kanyang mga taga-suporta, ang mga disqualification cases ay itinuturing nilang political tactic upang hadlangan ang kanyang pag-upo bilang kinatawan ng binggit. Bilang tugon, mahigit 1,000 taga-suporta ang nagsagawa ng Peace and Prayer Rally noong Mayo 28 upang manawagan sa Commission on Elections para sa agarang proklamasyon ni Yap. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng binggit na nagkaroon ng ganitong uri ng pagtitipon kaugnay ng isang electoral protest. Sa panayam naman ng Bombo Radyo, sinabi ni Atty. Julius Torres, Regional Director ng Commission on Elections Cordillera, na ginagawa ng ahensya ang lahat ng kinakailangang hakbang upang marisolba ang mga usapin bago ang formal assumption of office ng mga nanalong opisyal. Anya, kasalukuyan pa nilang hinihintay ang pinal na desisyon ng Commission on Elections tungkol sa proklamasyon ni Yap, lalo't siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa katatapos na halalan. Paliwanag ni Torres, habang wala pang final ruling mula sa full body, mananatiling bakante ang posisyon ng kinatawan ng binggit. Dagdag pa niya, kung wala pa rin maiproklama bago ang Hunyo at 30, posibleng magtalaga ng caretaker o magsagawa ng special elections upang punan ang bakanteng pwesto. Ipinaliwanag din niya na ang Kongreso ang may kapangyarihang magdesisyon kung kailangan ng special election, lalo't ito ay nangangailangan ng pundo at maayos na paghahanda. Dagdag ni Atty. Torres, sa mga nakaraang kaso ng vacancy, kadalasang caretaker muna ang itinilaga. Sa Cordillera Region, 2 na ang naitalagang caretaker, kabilang narito si Congressman Eric Goyap matapos pumanaw ang dating kongresista ng binggit na si Nestor Fungwan. Samantala, nilinaw ni Atty. Torres na ang mga natalong kandidato gaya ng second placer ay hindi maaring maiproklama bilang kapalit sa mga pagkakataong nababakante ang posisyon ng isang kongresista. Ayon kay Atty. Torres, hindi ito pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na batas. Hindi siya may proclaim before sa start ng bagong term nila, and then for the period of time na hindi siya may proclaim, parang bakante yung position ng congressman, but hindi naman siguro yan masyadong alarming considering na kahit sabihin nating bakante, ay naghihintay lang naman if ever may proclaim. Kasi nagkaroon naman tayo ng election, nagkaroon naman tayo ng nanalo ng kandidato, yun lang, hindi lang nakumpleto yung proseso kasi hindi nga na-proclaim. Mula dito sa siyudad ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rose Maribulsaw Langawan para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito pa mga kabombo, 15 most wanted person sa Bukidnon nahuli sa magkakasunod na operasyon niyan sa programang Oplan Pagtugis ng Criminal Investigation and Detection Group. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Malay-Balay. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Pineda Jr., Provincial Chief ng CIDG, na isa sa mga pangunahing tinutukan nila ay ang mga flagship program tulad ng Oplan Pagtugis. Layunin ng programang ito na hulihin ang mga wanted na kriminal na may outstanding warrant of arrest. Nakatuon din sa paghahanap, pagsubaybay at pag-aresto sa mga taong tumatakas sa batas ang isa sa pangunahing layunin nito. Kabilang din ang Oplan Panlalansag Omega, isang kampanya na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Pilipinas na layuning sugpuin ang mga loose firearms at private armed groups upang mapigilan ang krimen at mapalakas ang kapayapaan sa bansa. Saklaw ng operasyon ng mga lugar na may mataas na insidente ng iligal na armas at mga armadong grupo. Ang mga flagship program na ito na ipinapatupad ng kapulisan sa lalawigan ay nagresulta sa pag-aresto ng 15 na top most wanted persons sa Bukidnon
Ayon sa panayam ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Pineda Jr. As of this time, isang regional level, dalawang provincial level, and isang PSR listed CTG ang nahuli na natin. No? And as of now, I think we still have 2 days para matapos itong May. We already conducted mga around 15 operations, 14 to 15 operations, and we already arrested the same. Ang panayam ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Pineda Jr., Provincial Chief ng CIDG. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Malaybalay, Bukidnon, para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jacqueline Brones para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Day. Mga kabombo, para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang katumbas ng isang US dollar 55 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 10 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 28 centavos. Saudi Arabian Rial 14 pesos and 85 centavos at ang euro ay 63 pesos and 34 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, lalo na ngayong magtatapos ang Palarong Pambansa 2025. Updated dapat tayo sa mga kaganapan dyan sa Northern Luzon. Kaya naman, maaaring tutukan sa mga himpilan natin dyan sa bahagi ng Northern Luzon ang ating mga programa sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Unahin ko dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Diyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, nariyan ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today. Trusting in your promise to heal our land, stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace,
pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!